Sa gitna ng malawak na kapatagan ng San Roque, isang maliit na baryo sa ilalim ng anino ng bundok ng Calintubo, nakatira ang isang binatang magsasaka na si Elias. Sa edad na 22, siya na ang inaasahan sa kanilang pamilya mula nang pumanaw ang kaniyang ama sa isang aksidente sa gubat 5 taon na ang nakalilipas. Tahimik ang buhay ni Elias. Araw-araw siyang gigising bago pa man sumikat ang araw, maghahanda ng kanyang kagamitan, karit, araro at kalabaw na silando at lalakad patungong bukid. Ngunit lingid sa kaalaman ng marami sa kanyang payak na pamumuhay ay may lihim na karga ang paligid ng kanyang lupain. Isang kakaibang presensya na matagal na niyang nararamdaman ngunit hindi kailanman pinansin. Elias, mag-ingat ka sa pag-aararo sa dulo ng palayan malapit sa puno ng acacia. Paalala ni Aling Manda, ang matandang hilot ng baryo. May engkanto raw na nagbabantay riyan. Ngunit tinawanan lamang ito ni Elias. Wala pong engkanto sa akin, Aling Manda. Kung meron man, baka sila pa ang matakot sa gutom ko. Gayunman, habang lumalalim ang tag-araw, kakaibang mga pangyayari ang nagsimulang sumulpot sa bukid. Isang gabi, habang pauwi si Elias mula sa pagdidilig, may narinig siyang boses sa gitna ng katahimikan. Hindi mo sila kilala. Darating sila. Dala ang baril at apoy. Napahinto siya, tumingin sa paligid. Sino yan? Walang tao. Tanging isang uwak ang nakita niyang nakadapo sa sanga ng punong mangga. Ang itim nitong balahibo ay kumikislap sa liwanag ng buwan. Tumitig ito kay Elias at tumikim. Ang kagubatan ay umiiyak. Tayo ay nasa panganib. Napaurong si Elias. Boses ng uwak. Hindi makapaniwala si Elias sa narinig. Ang uwak na ito, malaki, matalas ang mga mata at may pulang marka sa noo, ay nagsasalita. Hindi ito panaginip, bulong niya sa sarili. Ang pangalan ko ay Talukbong, sabi ng uwak, at ako'y tagapangalaga ng bundok Calintubo. Ikaw, Elias, ay pinili. Pinili? Pinili saan? Tanong ni Elias, nang hihina ang tuhod. Pinili ng kalikasan, may paparating na kapahamakan. Isang pangkat ng mga masasamang mangingisda at mga ngaso mula sa kabilang lambak. Taglay nila ang lason, bala at kagustuhang sirain ang lahat. Hindi lang kagubatan ang layon nila, pati ang buhay mo. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, natakot si Elias hindi dahil sa multo o aswang, kundi dahil sa katotohanang may mas malaking laban na kailangan niyang harapin. Isang digmaang hindi siya kailanman inihanda. Paano ako makakatulong? Isa lang akong magsasaka. Dahil ikaw ay tagapangalaga ng lupa, ikaw rin ay tagapagtanggol nito, sabi ni Talukbong. At hindi ka nag-iisa. Marami sa kagubatan ang magigising at lalaban. Sa gabing iyon, nagsimula ang kakaibang pakikipag-ugnayan ni Elias sa mahiwagang uwak. Habang ang iba ay natutulog na, si Elias ay nakatitig sa apoy ng lampara, pilit iniintindi ang kanyang bagong kapalaran. At sa lilim ng mga bituin, sa kalagitnaan ng katahimikan ng baryo, isang sumpa ang pinalalaya sa kagubatan. Ang mga hayop ay nagsimulang magtago. Ang mga ibon ay nagtipon sa mga sanga, at si Talukbong ay lumipad palayo, sumisigaw. Bantayan mo ang bukid mo, Elias, bago pa ito lamunin ng kasakiman. Makalipas ang 3 araw mula nang makilala ni Elias ang mahiwagang uwak na si Talukbong, muling nanumbalik ang katahimikan sa bukid. Sa kabila ng matinding kababalaghan, pinilit niyang bumalik sa normal na gawain. Baka pagod lang ako noon. Guni-guni lang siguro yon. Aniya sa sarili habang tinatabas ang mga damong gumagapang sa taniman ng mais. Ngunit habang abala si Elias sa pag-aararo, napansin niyang ang kanyang mga alagang kalabaw, kabilang si Lando, ay tila balisa. Hindi makakain, hindi makalapit sa gilid ng kakahuyan.
Sa halip ay tila may sinusundan na amoy sa hangin, amoy usok at asido. Hindi pangkaraniwan sa mga hayop ng baryo ang ganoong pag-uugali. "Lando, ayos ka lang ba?" tanong niya habang hinahaplos ang batok ng kalabaw. Bigla itong umungal, tumakbo palayo sa direksyon ng gubat. At doon niya nakita, sa dulo ng kanyang taniman, may usok, itim, makapal at tila may halong abo. Dumaluyong ito mula sa likod ng kagubatan, malapit sa gilid ng ilog tubigan. Nang nilapitan niya ito, dumungaw siya sa bangin at halos matigilan sa nakita. May maliliit na tuldok ng apoy sa kalagitnaan ng kakahuyan. Mga dayo. May mga lalaki, mga armadong mangingisda at mga ngaso na may dalang chainsaw, mga kahon ng gasolina at mga lambat na gawa sa pinatigas na nylon. Iba sa kanila ay may mga baril. Isa pa ay may nakasabit na balat ng unggoy sa kanyang baywang. At ang isa, ang pinakamalaki sa lahat, ay may tatak ng bubuyog na itim sa leeg. Mga salot ng kagubatan. Bulong ni Talukbong na biglang sumulpot sa isang sanga. "Sila ang tinutukoy ko, Elias." Elias ay hindi makapagsalita. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang tumawag ng tanod o pulis. Ngunit alam niyang ang mga ito ay mga hindi ordinaryong pangkat. Parang sanay na silang gumalaw na walang bakas, walang sinasanto. Maging ang mga puno ng nara ay walang ligtas. May 3 na ang naputol. "Hindi mo sila kayang harapin mag-isa," sabi ni Talukbong. "Ngunit may mga kakampi ka kung bubuksan mo ang sarili mo." "Mga kakampi? Sino?" "Wala akong kilala sa gubat," sagot ni Elias. "Ang kagubatan ay may espiritu at ikaw ay may dugo ng matatandang tagapangalaga. Sa iyong katawan ay nananalaytay ang tapang ng iyong ninuno. Sila Kandula, ang unang magsasaka ng kalintubo na pumanig sa mga diwata ng gubat laban sa mga sakim na pinuno." Natigilan si Elias. Hindi siya naniniwala sa kasaysayan ng mga diwata noon. Ang akala niya ay mga alamat lang yon para takutin ang mga bata. Kailangan mong pumili. Titigil ka na lamang at pababayaan silang gutayin ang kagubatan mo. O lalaban ka. Bago pa siya makasagot, isang putok ng baril ang yumanig sa paligid. Kasunod nito ay iyak ng unggoy. Mahina, tila sugatan. Isang pangkat ng mga mangangaso ang humuli sa isa sa mga unggoy sa kagubatan at ito'y ibinilanggo sa hawla. Isa silang grupo ng bantog na mga ngaso mula sa Sur del Norte. Si Kauro ang pinuno. Sanay sila sa pagsunog ng gubat, pag-aalaga ng exotic pets, at paglalako ng laman ng hayop sa black market. Paliwanag ni Talukbong. "Dapat akong gumawa ng paraan," sabi ni Elias sa sarili. Hindi na siya maaaring umasa sa mga pulis. Ang mga dayo ay parang mga ligaw na anino, dumadating, naninira at biglang nawawala. At ngayon, siya lang ang nakasaksi sa krimen. Bumalik siya sa kanyang bahay. Sa ilalim ng lumang baol ng kanyang ama, nakita niya ang isang lumang sibat may ukit ng ahas sa katawan at gintong singsing sa dulo. Naalala niya ang kwento ng kanyang lolo. "Elias, ang sibat na yan ay hindi pangkaraniwang sandata. Pinanda yan ng mga diwata para sa mga tagapangalaga ng kagubatan." Sa gabing iyon, pinuntahan siyang muli ni Talukbong. Bukas ng umaga, sasalakayin nila ang lawa at gigibain ang mga pugad ng mga ibon sa taas ng kalintubo. Kailangan natin silang pigilan. Elias ay hindi na ang dating takot. Bagaman hindi pa siya sanay sa pakikipaglaban, alam niyang kailangang may tumayo. "Sabihin mo sa akin kung anong dapat kong gawin. Bukas, haharapin natin sila. Ikaw sa lupa, ako sa himpapawid." At sa ilalim ng buwan, tumindig si Elias, ang binatang magsasaka, na ngayon ay may hawak na sibat ng kanyang ninuno habang ang mahiwagang uwak ay lumilipad sa ibabaw niya. Ang digmaan para sa kalikasan ay nagsisimula na. Pagsikat pa lang ng araw, muli nang naglakad si Elias patungo sa gilid ng kalintubo.
Dala ang sibat ng kanyang ninuno na nakabalot sa tela ng abaka. Kasama niya si Talukbong, ang mahiwagang uwak na lumilipad sa itaas habang nagmamasid sa buong kagubatan. Tahimik ang paligid, ngunit may matinding tensyon sa hangin. Ang mga hayop ay tila nagtatago. Ang mga ibon ay tahimik at ang mga dahon ng mga puno ay gumagalaw kahit walang hangin. Ang lawa ay sentro ng kaluluwa ng kagubatan, bulong ni Talukbong. Kapag winasak nila ito, mamamatay ang ugat ng kagubatan. Doon naninirahan ang mga huling banog at ang dambuhalang alimango ng ilog na tagapagsala ng tubig. Bumaba sila sa makitid na daan patungong lawa ng Kalintubo, isang kristal na lawang nasa gitna ng kagubatan. Sa tabi nito ay may mga sagingan, damuhan at likulikong ugat ng punong balete na lumilitaw sa tubig. Dito rin nagtatago ang ilan sa mga pinakabihirang nilalang. Mga ibong may kulay pilak na balahibo, mga palaka na kumikislap sa dilim, at ang mga itim na tagak na sinasabing sugo ng diwata ng lawa. Subalit sa kabila ng kagandahan ng lugar, isang bangis ang papalapit. Mula sa kabilang pampang, nakita ni Elias ang mga dayong mga ngaso. 4 sila ngayon. Si Kauro, ang pinuno, ay may dalang blowtorch. Ang isa, si Mang Remigio, ay may kasamang 2 aso, malalaki, mabangis, at sanay sa pangangaso. Ang 2 pa, sina Biboy at Tungko, ay may dalang mga galon ng gasolina. Walang mawawala sa atin kung kunin natin ang tubig dito, ani Kauro, habang sinusukat ng mata ang paligid. Isang timba ng tubig mula rito ay maibebenta sa syudad bilang sagradong tubig ng Kalintubo. Alam mo na, pampaswerte, pampasigla, kung ano-anong panluloko. Hehehe. Huwag niyong gagalawin ang lawa, sigaw ni Elias mula sa itaas. Napalingon ang grupo. Sino yon? Tanong ni Tungko. Nagpakita si Elias sa gitna ng mga punong kawayan. Hawak-hawak niya ang sibat ng kanyang ninuno. Bagamat kabado, pinilit niyang tumayo ng matatag. Isa akong magsasaka. Ako si Elias, tagapag-alaga ng lupang ito. Ang lawa at ang kagubatang ito ay hindi para sa inyo. Tawanan ang sagot ng grupo. Hoy batang magsasaka, umuwi ka na at baka ikaw pa ang masaktan. Akala mo ba'y may laban ka sa amin? Hindi sumagot si Elias. Sa halip, itinutok niya ang sibat sa lupa at sa isang iglap nanginig ang paligid. Mula sa ilalim ng punong balete, lumitaw ang banog, isang dambuhalang ibon, kasing laki ng kabayo na may pulang tuka at ginto ang mga mata. Sa likod nito, sumilip ang dambuhalang alimango, ang tagapangalaga ng lawa na may napakalaking sipit na tila kayang durugin ang isang bangka. Huwag niyong sirain ang lawa, muling sigaw ni Elias. Lumayas kayo habang maaga. Ngunit si Kauro ay hindi natakot. Hindi ako natitinag sa alamat. Mga istorya lang yan. Babarilin ko kayong lahat. Umaimbulog si Talukbong sa langit, sumisigaw. Huwag hayaang marumihan ang tubig. Ipakita mo ang kapangyarihan ng Kalintubo, Elias. Hinawakan ni Elias ang sibat ng kanyang ninuno. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang init mula rito. Parang may dumadaloy na enerhiya mula sa lupa papunta sa kanyang katawan. Itinuro niya ito sa mga dayuhan. Lakas ng lupa! Bangon! Bulalas niya kahit hindi alam kung saan galing ang panalangin iyon. At biglang sumambulat ang tubig mula sa lawa, bumalot sa gasolina at apoy ng mga dayuhan. Nagsisigaw ang grupo habang ang apoy ay biglang nawala, tinabunan ng putik at ugat ng punong kahoy. Ang banog ay sumugod, winasak ang mga gamit ng grupo, basag ang baril, natanggal ang tangke ng gasolina at ang mga aso ni Mang Remigio ay nagsitakbo palayo. Si Kauro ay nagtangkang tumakas. Ngunit hinabol siya ng alimango at sa isang iglap, crack! Nabasag ang kahon ng sagradong tubig
na dala nila at siya ay nabuwal sa putikan. Ito pa lang ang simula, sabi ni Talukbong habang dumarapo sa balikat ni Elias. Pinili ka ng kagubatan hindi lamang para magbantay, kundi para lumaban. Nang makaalis na ang mga dayo, basang-basa, sugatan at takot na takot, lumapit ang banog kay Elias at yumuko. Ang dambuhalang alimango naman ay lumubog muli sa tubig para bang sinasabi, "Maraming salamat." Huminga ng malalim si Elias. Tiningnan niya ang sibat, ngayon ay tila may liwanag na nanggagaling dito, at sa puso niya, naramdaman niya ang simula ng pagbabagong hindi na niya mababawi. May isa pang bagay na dapat mong malaman, ani Talukbong. Ang mga dayong yon ay hindi basta-bastang mga ngaso. Sila ay bahagi ng isang mas malaking organisasyon, ang Liga ng Mga Tuso, isang lihim na samahang sumisira sa kagubatan para sa kayamanan. Kung ganon, hindi pa tapos ang laban? Hindi pa. Ngayon pa lang ito nagsisimula. Sa loob ng isang abandonadong bodega sa tabing ilog ng San Isidro, malayo sa mata ng mga ordinaryong mamamayan, ay nagtipon ng mga kasapi ng Liga ng Mga Tuso, isang lihim at makapangyarihang samahan ng mga mangingisda, mga ngaso, negosyante, at politikong sabwat sa ilegal na operasyon ng pangangamkam ng likas na yaman sa buong rehiyon. Sa gitna ng madilim na silid, nakaupo si Don Segismundo, ang supremo ng samahan, isang matandang lalaki na laging nakasuot ng guwantes at may pilak na baston. Sa kanyang harapan, nakaluhod si Kauro, sugatan, duguan ng bisig at bahagyang nanginginig. "Patawad po, Don Segismundo. Hindi ko inaasahan na may tagapangalaga pa pala sa Kalintubo. May batang magsasaka, si Elias. May hawak na sibat at may kasamang uwak na nagsasalita." Nanginginig ang tinig ni Kauro. Tahimik si Don Segismundo. Tumango ito ng mabagal, saka tumayo at lumapit kay Kauro. Sa bawat tapak ng kanyang baston sa semento, tila may nararamdamang bigat ang lahat ng kasapi. "Sinabi ko na sa iyo, huwag kang magmadali. Ang Kalintubo ay hindi ordinaryong kagubatan. Ito ang huling tahanan ng mga lumang espiritu, at ngayong ginising mo sila, lalong titibay ang kanilang depensa. Ngunit, Don, ang tubig sa Kalintubo nanghihikayat ng mamimili. May humihiling ng 20 galon mula sa Maynila para raw sa ritual ng pagpapayaman." Muling nanahimik si Don Segismundo. Tumalikod siya, saka tumingin sa mapa ng buong rehiyon sa kanyang harapan. Nakapula ang Kalintubo, may bilog sa paligid. "Kung ganon, hindi sapat ang lakas mo, Kauro. Kailangan natin ng mas matinding puwersa. Ihanda ang 3 matador." Sa kabilang dako, sa baryo ng San Roque, tahimik na bumalik si Elias sa kanyang bahay matapos ang labanan sa lawa. Ngunit sa kanyang isipan, hindi siya mapakali. Ang sibat ng kanyang ninuno ay muling nakaipit sa ilalim ng baul, ngunit ngayon ay parang buhay, nang lalagkit sa enerhiya, at tuwing tatamaan ng liwanag ng araw, may sinag na lumalabas mula rito. Sa kanyang bubong ay si Talukbong, nakamasid, hindi mapakali. Nararamdaman mo rin, hindi ba Elias? Hindi ito ang katapusan. May paparating na mas matindi. "Oo," sagot ni Elias. "At kung totoo ang sinabi mo tungkol sa Liga ng Mga Tuso, kailangan kong matutong lumaban. Hindi sapat ang tapang. Kailangan kong malaman kung sino sila at anong kaya nilang gawin. Kung gayon, panahon nang makilala mo ang mga bantay ng 4 na sulok." "Mga sino?" "Noon pa man, ang kagubatan ay may 4 na tagapangalaga, isa sa Hilaga, Timog, Silangan at Kanluran. Ang Kalintubo ay sentro. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unting nawala ang ugnayan ng bawat bantay. Kailangan mo silang hanapin upang buuin muli ang singsing ng likas na lakas."
Elias ay napayuko. Hindi ko alam kung kaya ko. Isa lang akong magsasaka. Hindi mo na kailangang maging iba, Elias. Ang pagiging magsasaka mo ang dahilan kung bakit ikaw ang napili. Sapagkat ang tunay na tagapangalaga ay ang marunong magtanim, maghintay at magbantay. Samantala, sa kagubatan, sa loob ng matandang kuweba sa paanan ng Kalintubo, gumalaw ang isang bagay. Isang matandang babae na nakasuot ng balabal na kulay putik ang dahan-dahang bumangon mula sa kanyang pagkakahimlay. Siya ay si Lakang Liway, ang diwata ng lupa at abo. Nagising ako dahil sa ingay ng tao. Sa wakas, ang huling tagapangalaga ay bumalik. Tumayo siya at tinapik ang isang ugat ng puno na biglang gumalaw na parang ahas. Sa kanyang mata, nakita niya si Elias, nagtatanim, nag-aalaga at ngayon ay may hawak ng sibat ng kanyang ninuno. Kung siya nga ang tunay na tagapagmana, kailangan niya ng pagsubok. Kinabukasan, habang nagdidilig si Elias, may dumating na 2 matandang lalaki sakay ng kalabaw. Ako po si Tatang Olirio at ito si Mang Gaspar, wika ng isa. Kami mga dati ring tagabantay ng Kalintubo. Sinabi ni Talokbong na ikaw raw ang bagong tagapangalaga. Nangumiti si Elias. Hindi ko po alam kung handa ako pero handa akong matuto. Bukas, isasama ka namin sa pusod ng Kalintubo kung saan mo makikita ang ugat ng likas na lakas. Ngunit bago yon, kailangan mong dumaan sa una mong pagsubok, ang laban ng 4 na hangin. At sa kabilang panig, sa silong ng isang itim na yate sa baybayin ng silangan, dumating na ang 3 matador, mga kilalang assassin at illegal hunter na kinatatakutan sa buong Visayas. Ang una, si Carlos Putok Taliba, ay isang mamamaril na hindi kailanman pumalya. Ang ikalawa, si Erning Gagamba, ay eksperto sa lason at patibong. At ang huli, si Maita Alon Guzman, isang babaeng mangkukulam na tumalikod sa kalikasan at ngayon ay alagad ng industriya. May bagong target tayo, ani Don Segismundo sa kanila habang ibinibigay ang litrato ni Elias. Isang batang magsasaka, mukhang walang laban. Pero ingat kayo, may anting-anting siyang sibat at isang uwak na alamang lahat. Tumawa si Maita. Isang magsasaka lang? Wawasakin ko ang lupa kung saan siya nakatayo. Umpisahan niyo sa bukirin niya, dagdag ni Don Segismundo. Sunugin ang taniman at kapag lumaban, durugin. Sa pagsapit ng gabi, habang natutulog si Elias, nagliwanag ang sibat sa ilalim ng kanyang baul. Sa kanyang panaginip, may tinig siyang narinig. 3 anino ang darating mula sa silangan. Kung hindi ka tatayo, babagsak ang lahat. Madaling araw sa baryo ng San Roque. Tahimik ang paligid. Ang mga ibon ay hindi pa nagliliparan. Ang mga kalabaw ay nagpapahinga pa sa lilim ng mga punong kawayan. At ang hamog ay bumabalot sa lupa gaya ng puting belo sa ibabaw ng taniman ni Elias. Ngunit sa di kalayuan, 3 nilalang ang dumarating. Hindi ordinaryo, hindi karaniwan. Sina Carlos Putok Taliba, Erning Gagamba at Maita Alon Guzman ay nasa labas na ng lupaing pag-aari ni Elias. Sa ilalim ng takip ng dilim, nagsimula silang maglatag ng kanilang balak. Ako ang bahala sa mga tanim, wika ni Erning, habang inilalabas ang boteng may lamang likidong madilaw. Isang kemikal na ipapahid sa mga ugat ng mais at palay para patayin ang lupa. Isang patak nito, tuyot agad ang lupa sa loob ng isang araw. Si Carlos naman ay bumubuo na ng improvised na bomba mula sa tangke ng gas at mga pulbura. Kapag nagsimula ng magliyab tong dulo ng bukid, hindi na to mapipigil. Si Maita, ang pinakadelikado sa 3, ay nakaupo sa batong may nakaukit na rune.
May hawak siyang tuyong palad at kumakanta ng sinaunang awit ng pagkasira. Kalikasan, kalimutan mo ang batang tagapangalaga. Kalimutan mo ang pangalan ni Elias. Kalimutan mo ang kanyang hangarin. Bulong niya habang ang hangin ay biglang tumigil. Samantala, sa bahay ni Elias, biglang nagising si Elias. Basang-basa siya ng pawis. Ang sibat ng kanyang ninuno ay nagliliwanag mula sa ilalim ng baul at si Talukbong ay palipad-lipad sa loob ng kanyang kubo, balisa. Gising Elias, sinisimulan na nila ang panununog ng bukid mo. Agad siyang bumangon, kinuha ang sibat at lumabas. Sa dulo ng kanyang paningin, sa silangang bahagi ng kanyang taniman, may apoy. Hindi, bulalas niya. Mga palay yan, tubig na galing sa pawis ko. Agad siyang tumakbo, ngunit bago pa siya makarating, isang pagsabog ang yumanig sa lupa. Nagliyab ang hangin at ang isang bahagi ng kanyang bukid ay nag-apoy. Ang mga pananim ay nasunog sa isang iglap. Narinig niya ang mga sigaw ng kanyang mga alagang hayop. Nagtatakbuhan, natatakot. Tumigil si Elias, nanlumo. Wala ako magagawa, bulong niya. Masyado silang malakas. Ngunit biglang dumapo si Talukbong sa kanyang balikat at bumulong. Hindi mo kailangang lumaban mag-isa. Alalahanin mo ang sibat ng ugat. Hindi ito sandata ng digmaan, kundi ng pagkakaisa. Tumindig si Elias. Ipinalo niya ang sibat sa lupa. Mula sa ilalim ng lupa, gumapang ang mga ugat ng puno, bumalot sa apoy at pinigil ang pagkalat. Ang tubig mula sa ilalim ng balon ay biglang sumirit at pinatigil ang apoy. Ang hangin ay biglang nagbago ng ihip at itinaboy ang usok palayo. Sa di kalayuan, nagulat ang tatlong matador. Anong nangyayari? Sigaw ni Carlos. Imposible! Hindi dapat lumaban ang kalikasan sa ganitong paraan, sigaw ni Erning habang pinipilit sindihan muli ang mga pananim. Si Maita ay napaatras. May espiritong gumising. Hindi ito gawain ng tao. Dumating si Elias, tanga ng kanyang sibat. Hindi siya nakasuot ng baluti ni may sandata, kundi ang kanyang tapang at ang koneksyon sa lupa. Tumayo siya sa gitna ng nasunog na taniman habang ang tatlong matador ay papalapit. Hindi kayo makakalusot ngayon, sabi ni Elias, kalmado ngunit buo ang loob. Sinong magsasabing magsasaka lang yan? Bulong ni Carlos. Mukhang may agimat. Sinugod siya ni Carlos. Putok. Isang bala ang pinakawalan. Ngunit sa di inaasahan, ang sibat ni Elias ay kusang gumalaw at sinalo ang bala sa hangin. Parang may di nakikitang enerhiya na bumabalot sa kanya. Sumunod si Erning, naghagis ng isang bote ng lason sa lupa. Ngunit sa bawat pagbagsak ng lason, isang bagong halamang gamot ang sumusulpot, sinisipsip ang lason at nililinis ang lupa. Si Maita, nagbigkas ng sumpa, ngunit bago pa man nito matapos ang kanyang orasyon, dumapo si Talukbong sa kanyang ulo at sinaksak ng tuka ang kanyang noo. Hindi mo pwedeng itakwil ang inang kalikasan, Maita. Isa kang taksil. Nagtipon ng lakas si Elias, itinaas ang sibat at tumawag. Mga espiritu ng lupa, ipagtanggol ninyo ang inyong tahanan. Mula sa mga ugat ng lupa ay lumitaw ang mga nilalang, mga duwending putik, mga alitaptap na apoy at isang dambuhalang halamang gumagapang. Pinalibutan ng tatlong matador. Sa takot, tumakbo sila. Ngunit sa bawat hakbang, sinusundan sila ng mga ugat hanggang sa bumalot ito sa kanilang katawan at iniangat sila sa hangin. Lumayas kayo sa lupaing ito, bago kayo lamunin ng ugat ng kalintubo, sigaw ni Elias. Umalis ang tatlo, sugatan, takot at tuliro. Ang apoy ay tuluyang namatay. Ang bukid ay gutay-gutay,
ngunit may mga bagong usbong na tumubo. Ang ilang bahagi ng palayan ay muling nagberde at ang balon ay muling nagbuhos ng malinis na tubig. Si Elias ay napaupo sa gitna ng nasirang taniman. Pagod, nanginginig, ngunit buhay. Ang bukid ay sugatan, ngunit hindi patalo, bulong ni Talukbong. Iyan ang puso ng isang tagapangalaga. Sa di kalayuan, sa loob ng kuweba ng Kalintubo, nakamasid sila kang Liway, ang diwata. Ang batang ito ay higit pa sa tagapangalaga, siya ang magsasara ng pinto ng kasakiman. Matapos ang pagsunog sa kanyang bukid at matagumpay na pagtaboy sa 3 matador, si Elias ay hindi na ang dating tahimik na magsasaka. Siya na ngayon ay buong tapang na tinatanggap ang tungkuling iniatang sa kanya ng kalikasan. Ngunit batid niyang mas malaking panganib ang darating. Elias, wika ni Talukbong habang sila'y naglalakad paakyat sa gilid ng Kalintubo. Oras na upang hanapin mo ang 4 na bantay. Sila lamang ang makakatulong sa iyo upang mabuo ang singsing ng likas na lakas. Isang sinaunang kapangyarihan na kayang itaboy ang anumang kasamaan mula sa kagubatan. Nasaan sila ngayon? Tanong ni Elias. Nagkawatak-watak na sila noon pang nilamon ng kasakiman ang mga bundok at ilog. Ngunit isa-isa silang nagtatago pa rin, naghihintay ng hudyat. Ang una nilang pinuntahan ay ang kuweba ng aninong hangin sa hilaga ng Kalintubo. Ayon kay Talukbong, dito naninirahan si Apo Dagway, ang matandang espiritu ng hangin na kayang makipag-usap sa mga ulap at bagyo. Makipot ang daan patungo sa kuweba, maputik, madulas at puno ng tinik. Ngunit hindi umatras si Elias. Sa loob ng kuweba ay isang dambuhalang nilalang na hugis tao, ngunit gawa sa ulap. Ang mga mata nito ay kulay asul at ang boses nito ay tila hangin sa loob ng kawayan. Sino ka? Batang taglay ang sibat ng mga ninuno. Ako si Elias, sagot niya. Isang magsasaka. Pinili ako ng kalikasan upang ipagtanggol ang kagubatan. Hinihiling ko ang iyong tulong. Taglay mo ang katapatan. Ngunit kaya mo bang pigilan ang hangin na kayang pumatay ng apoy at tubig? Hindi ko kailangan pigilan ang hangin. Ang kailangan ko ay ang kanyang pakikiisa. Tumahimik si Apo Dagway at maya-maya'y tumayo. Bumalot sa paligid si Elias ng malamig na simoy. Tanggapin mo ang unang selyo ng singsing ng likas na lakas. Mula sa kanyang kamay ay lumitaw ang tattoo ng ulap at sa braso ni Elias ay sumulpot ang marka, isang bilog na may anyong alon ng hangin. Sa ilalim ng talon ng ibaang tubig, sa pinakatimog na bahagi ng Kalintubo ay matatagpuan si Diwata Linabayan, ang tagapangalaga ng ilog, ulan at luha ng kalikasan. Tumuloy si Elias sa kuweba sa likod ng talon. Ang malamig na tubig ay tila balak siyang itaboy, ngunit hindi siya umatras. Sa loob ay isang babaeng nilalang, may buhok na yari sa alon at mata na kasing linaw ng tubig ulan. Hindi ko tinatanggap basta-basta ang sinuman. Paano ko malalamang ikaw ay karapat-dapat? Hindi sumagot si Elias. Sa halip, lumapit siya sa isang halamang nalalanta at tinubigan ito gamit ang tubig mula sa kanyang banga. Sa ilang sandali, ito'y nabuhay. Kahit sa harap ng panganib, inuuna mong buhayin kaysa sirain. Isang katangian ng tagapangalaga. Isang patak ng luha mula kay Linabayan ang bumagsak sa palad ni Elias. At gaya ng sa hilaga, isang tattoo ng alon ang lumitaw sa kanyang kanang balikat. Tanggapin mo ang selyo ng tubig, ngunit mag-ingat Elias, sapagkat ang tubig ay kayang tumulong, ngunit kayang malunod ang sinungaling. Sa silangang bahagi ng kagubatan ay ang pinagbaunan ng lupa, isang lugar na pinaglibingan ng mga ninuno at sinasabing tahanan ng halimaw na tagapangalaga ng lupa, si Bakunawa, ang dambuhalang bayawak na tagapagsala ng kasinungalingan. Lumapit si Elias sa pook na iyon
at tila may kabang bumalot sa kanyang dibdib. Sa gitna ng putikan, lumitaw ang bayawak, kasing laki ng kalabaw, may balat na parkalasag at pulang dila na umaabot sa 5 talampakan. Sinong may lakas ng loob na lumakad sa aking sagradong lupa? Elias, tagapangalaga ng kalintubo. May halimaw sa iyong lahi. Ang iyong ninuno ay nagtaksil sa akin. Bakit kita tutulungan? Hindi ako ang aking ninuno. Ako ang magwawasto ng kanyang kasalanan. Napatigil si Bakunawa. Tiningnan nito si Elias. Saka ito humukay gamit ang kaniyang kuko at binigyan siya ng isang tipak ng itim na lupa. Isaboy mo ito sa iyong puso at dalhin ang bigat ng lupa sa bawat desisyon mo. Ginawa ni Elias ang sinabi at sa sandaling iyon, ang lupa ay nag-iwan ng tattoo ng ugat sa kanyang dibdib, ang 3 selyo. Pinakahuli ay ang tagabantay ng apoy, isang nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. Sa kanlurang bahagi ng kalintubo, sa gitna ng patay na kagubatan, naninirahan ng sigbin, isang nilalang ng apoy, itim na balahibo at pulang mata. Tanging ang matatapang lang ang nakakikita rito, kaya't si Elias ay tahimik na pumasok sa masukal na lugar at dumaan sa mga abo at tuyong kahoy. Doon, sa gitna ng bilog ng abo, lumitaw ang sigbin. Nakatingin sa kanya, tila sinusuri ang kaluluwa niya. Anong handa mong sunugin upang maipagtanggol ang kagubatan? Ang aking pangalan, aking pagkatao, at lahat ng kinagisnan. Basta huwag lang ang kalikasan. Ngumiti ang sigbin. Hindi ito karaniwang hayop. Isa itong nilalang na may pusong mandirigma at mata ng Diyos. Tanggapin mo ang selyo ng apoy. Tumalon ito sa dibdib ni Elias at naglaho. Sa kanyang likuran, lumitaw ang tattoo ng apoy. Kumakapit sa kanyang balat, hindi nasusunog, ngunit mainit. Muling bumalik si Elias sa kanyang tahanan, dala ang 4 na selyo. Si Talokbong ay dumapo sa kanyang balikat, habang ang mga espiritu ng kalikasan ay nakamasid. Ngayon ay buo na ang singsing ng likas na lakas, ani Talokbong. Ngunit sa kabilang dako, ang supremo ng kasakiman ay gumagawa na rin ng hakbang. Don Segismundo, bulong ni Elias, ako na ang hahanap sa kanya. Mag-iingat ka. Ang huling yugto ng labanan ay malapit na. Sa kaban ng mga kaluluwa sa puso ng kalintubo, haharapin mo ang pinakamatinding pagsubok. At habang tumutulo ang ulan sa bubong ng kanyang kubo, alam ni Elias, ang binatang magsasaka, na hindi na siya babalik sa dating buhay. Isa na siyang ganap na tagapangalaga ng kalikasan. Mula sa kalmadong pagsikat ng araw ay unti-unting nagbago ang ihip ng hangin sa kalintubo. Ang mga ibon ay hindi na umaawit. Ang mga hayop ay nagkukubli sa lilim. Maging ang hangin ay tila may bigat. Ang kalikasan ay hindi na payapa. Ito'y nagbababala. Elias, wika ni Talokbong, oras na upang harapin mo ang pinakahuling pagsubok. Ang kaban ng mga kaluluwa, isang sinaunang lugar na nakatago sa pusod ng kalintubo. Doon mo makakaharap ang pinuno ng Liga ng mga Tuso, si Don Segismundo. Handa ako, sagot ni Elias, tanga ng sibat. At ang 4 na selyo sa kanyang katawan ay bahagyang kumikislap. Hangin sa kanyang braso, tubig sa kanyang balikat, lupa sa kanyang dibdib, at apoy sa kanyang likod. Kompleto na ang singsing ng likas na lakas. Naglakbay si Elias sa loob ng 2 araw. Sa daan, tinulungan siya ng mga hayop ng kagubatan. Ang mga kalabaw ay nagbigay ng gatas at lakas. Ang mga unggoy ay nagbigay ng daan. At ang mga ibon ay naghatid ng mensahe sa mga diwatang nagtatago sa anino ng mga puno. Sa 3 gabi, narating niya ang isang masukal at inaamag na bahagi ng kagubatan. Dito nakatayo ang kaban ng mga kaluluwa, isang dambuhalang pugad ng ugat,
lupa at abo na hugis at taol na may mga ukit ng mga nawawalang diwata at pinatay na tagapangalaga. Bawat kaluluwang pinatay ng kasakiman ay dito nakakulong, bulong ni Talukbong. At ngayon, isa na ring kulungan ito ng kapangyarihang ninakaw ni Don Segismundo mula sa kalikasan. Habang lumalapit si Elias, isang malalim na boses ang bumungad. Kompleto na ang singsing, ngunit huli na ang lahat. Lumitaw si Don Segismundo, nakasuot ng barong na hinabi sa sinulid ng ginto. May bastong may ulo ng ahas at mga mata na tila walang anino. Sa likod niya ay nag-aalab ang paligid. Nagdurugong lupa, tuyo ang mga dahon at puno ng usok ang hangin. "Don Segismundo," sigaw ni Elias. "Dito magtatapos ang pananamantala mo." Ngumiti ang matanda. "At ikaw ang pipigil sa akin? Isang batang magsasaka na pinaniwala ng alamat? Tingnan mo ang paligid. Lahat ng kayamanan ay nasa akin. Ang tubig, ang lupa, ang hangin, ang apoy. Lahat ay kaya kong bilhin. Hindi mo mabibili ang kalikasan. Dahil isa itong buhay, hindi produkto," sagot ni Elias. Itinaas ni Don Segismundo ang kanyang baston at mula sa kaban ay lumitaw ang mga aninong kaluluwa. Itim na nilalang na hugis tao, ngunit walang mukha. Mga dating tagapangalaga na inalipin ng kasinungalingan at ginto. Sumugod ang mga anino. Hinugot ni Elias ang sibat at itinindig ito sa gitna ng lupa. "Hangin, bigyang lakas ang aking paningin. Tubig, linisin ang aking damdamin. Lupa, patatagin ang aking puso. Apoy, sindihan ang aking tapang." Ang apat na selyo ay nagliwanag. Sa bawat kumpas ng kanyang sibat, isang anino ang nalulusaw. Mula sa lupa, lumitaw ang ugat na bumalot sa paa ng mga anino. Mula sa ulap, bumagsak ang ulan na naglinis sa paligid. At mula sa dibdib ni Elias, lumabas ang sinag ng apoy na tumupok sa kadiliman. Sumugod si Don Segismundo. Itinaas ang kanyang baston at sinaksak ang lupa. Umuga ang paligid, ang mga puno ay nagkulubot, ngunit si Elias ay hindi natinag. "Hindi mo na kayang agawin ang kalikasan sapagkat hindi ka bahagi nito," sigaw ni Elias. Sa isang matinding buhos ng enerhiya, pinagsama ni Elias ang apat na selyo sa kanyang sibat. Mula dito ay sumiklab ang isang sinag na parang kidlat. "Para sa kalikasan," bulalas niya habang inihampas ang sibat sa gitna ng kaban. Sumabog ang ilaw, nayanig ang buong kagubatan. Ang kaban ng mga kaluluwa ay nabiyak sa gitna. Mula sa bitak nito ay lumabas ang liwanag ng mga pinalayang kaluluwa, mga diwata, mga hayop at mga tagapangalaga na pinatay ng kasakiman. Isa-isang pumailan lang sa langit ang kanilang mga espiritu. Si Don Segismundo ay napaatras. Ang kanyang katawan ay nagsimulang mag-alab, parang sinunog ng katotohanang matagal niyang tinakasan. Hindi pa ito ang wakas. Huling sigaw niya habang nilalamon ng mga ugat ang kanyang katawan. Ang kagubatan ay unti-unting nanumbalik sa sigla. Ang mga ibon ay muling umaawit. Ang mga punong tuyot ay nagsimulang magkabuhay. Sa gitna ng pugad ng kaban, si Elias ay nakaluhod, pagod, ngunit buhay. "Elias," ani Talukbong habang dumarapo sa kanyang balikat. Ang kalintubo ay muling malaya. Lumapit ang diwata ng lupa, si Lakang Liway, kasama si Apo Dagway, Diwata Linabayan at Bakunawa. Sila'y yumuko kay Elias. "Mula ngayon, ikaw ang magiging bagong tagapangalaga ng apat na sulok, hindi bilang bayani, kundi bilang binatang magsasaka ng kalikasan." Si Elias ay ngumiti, humawak sa sibat at bumulong. Walang ibang kayamanang higit pa sa buhay na hindi binili, kundi itinanim. Lumipas ang 3 buwan mula nang gumuho ang kaban ng mga kaluluwa at mawala sa mundo si Don Segismundo, ang matandang puno ng kasakiman. Sa pagpanaw ng kanyang ligalig, muling huminga ang buong kalintubo.
At sa kauna-unahang pagkakataon sa napakaraming taon, ang kagubatan ay tahimik, ligtas at malusog. Si Elias, ang binatang magsasaka, ay bumalik sa kanyang maliit na kubo. Ngunit siya na ngayon ay hindi na isang simpleng tagatanim. Siya ay kinikilala na ng buong kabundukan bilang tagapangalaga ng 4 na sulok ng kalikasan. Muling tinamnan ni Elias ang kanyang lupain. Hindi na lamang palay ang kanyang itinatanim. Nagpunla siya ng mga halamang gamot, matitibay na puno, bulaklak para sa mga bubuyog, at prutas para sa mga hayop. Pinatubig niya ang lupa gamit ang tubig mula sa puso ng kalintubo. Ang mga hayop, dating mailap, ay malayang lumalapit sa kanya. Ang mga uwak, tulad ni talukbong, ay nagbabantay sa himpapawid. Maging ang hangin ay tila lumalambing sa tuwing siya'y dumaraan. Mas tahimik na ngayon, talukbong, wika ni Elias habang nagpapahinga sa lilim ng punong balete. Tahimik, oo, pero hindi pa tapos ang iyong tungkulin, sagot ng uwak. Ang kalikasan ay hindi kailanman humihinto, ganyan din ang tagapangalaga. Ngunit hindi na lumalaban si Elias gaya ng dati. Sa halip, siya na ngayon ang nagtuturo. Ang mga batang mula sa mga karatig baryo ay lumalapit upang matutong magtanim, gumalang sa kagubatan at pakinggan ang tinig ng lupa. Isang araw, sa paanan ng kalintubo, hinanap ni Elias ang isang lugar na noon ay napabayaang gubat. Dito niya napiling itatag ang tinatawag niyang lihim na hardin. Isang lugar na hindi makikita sa mapa, ngunit sino mang malinis ang puso ay makakapasok. Sa lihim na hardin, nagtanim siya ng binhi ng liwanag, isang punla na bigay sa kanya ng espiritu ng tubig na kapag tumubo ay magbubunga ng mga punong nagbibigay liwanag sa gabi at nagbibigay panaginip na payapa sa mga natutulog sa ilalim nito. Bawat taon, isa lamang ang tumutubo, ngunit sapat na iyon dahil ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa isang binhi. Isang dapit hapon, habang si Elias ay nagdidilig sa hardin, may dumating na matandang babae. Nakasuot ng telang galing sa hibla ng punong niyog, may dala siyang supot ng abokado at balinghoy. "Ikaw ba si Elias?" tanong ng matanda. "Opo, kayo po." "Ako si Ina Mariang Pula. Ako ang dating tagapangalaga ng kanlurang kagubatan bago ako pinatalsik ng mga mangangaso. Nabalitaan ko ang iyong ginawa. Ngayon, nais kong ibahagi ang natitirang kaalaman ko sa iyo bago ako tuluyang maging bahagi ng lupa." Tinanggap ni Elias ang alok. Sa mga susunod na linggo, natutunan niya ang wika ng mga halamang hindi pa naipapangalan, ang orasyon ng pag-uusap sa mga ulap, at ang lihim ng binhing itim, isang punlang may kakayahang sirain ang kasakiman kung ilalagay sa puso ng masama. Kung sakaling muling bumangon ang kasamaan, wika ni Mariang Pula, itanim mo ito sa pinakagitna ng kanyang puso. Pagkaraan ng maraming taon, si Elias ay hindi na binata. Siya ay nagkaanak, at ang kanyang mga anak ay lumaki sa piling ng kagubatan, hindi ng mga pader. Tinuruan niya ang mga ito hindi lamang magbungkal ng lupa, kundi makinig sa katahimikan nito. Ang kanyang panganay ay marunong humimig para sa mga bubuyog. Ang kanyang bunso ay marunong gumawa ng lunas mula sa mga bulaklak. At sa kanilang mga mata, nabuhay muli ang pag-asa ng kalikasan. Sa mga susunod na henerasyon, si Elias ay naging alamat. Siya ang nagsunog ng kasakiman, sabi ng matatanda. Siya ang nagtanim ng liwanag. Siya ang kaibigan ng mga uwak. At siya ang nagsabing ang tunay na kayamanan ay hindi hinuhukay, kundi tinatanim. At sa bawat batang magtatangkang pumasok sa kalintubo na may layuning saktan nito, sila'y maliligaw at matatagpuan sa lihim na hardin, harap-harapan sa isang matandang lalaki, may hawak na sibat at isang uwak na nasa balikat. "Bakit ka narito?" tanong ng matanda. "Para magtanim po,"
Sagot ng bata. Kung gayon, maligayang pagdating. Wakas.